Everyone has a unique story that shapes who they are today, whether it's good or bad. And that's what we see reflected here. Tingnan ito ba ang cellphone na ito ang ganda? Tingnan mo. Oo nga. Sa susunod anak, pag napadaan tayo sa expo. Ay, wait lang. May nakalimutan muna akong bilhin. Kuya, may cellphone ka pa naman. Pakialamera ka talaga. Spoiled mo. Lagi na lang tutuwa sa mga gusto ko sa buhay. Napaka mo. Hoy, huwag kayo mag-away. Lagi na kayo nag-aaway dalawa. Kasundo nga kayo. Saan mo nabili ang cellphone? Ito, pinaghirapan namin ito. Dahil nag-working student kasi ako. Yung magulang ko, hindi ko na kailangan magtrabaho kasi kaya naman nila bilhin yun sa akin. In the beginning, we often overlook our growth and fail to recognize who we become, unaware of the journey we're on. Oh, ano na naman yan? Paano ba naman yan, Tay? Ang simple-simple na kayo ko sa inyo, hindi niyo pa mabigay. Anak, ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na hindi porket gusto mo, makukuha mo. Ang mahal-mahal kaya lang hinihingi mo. May cellphone ka pa naman pwede mo pa yung magamit. Kuya, ano naman ba yun? Ang dami mo reklamo kung magkano pa naman yung cellphone mo. Ate mo. Paano? Di mo talaga maintindihan yun kasi bata ka pa, hindi mo alam paano yung phone na gusto ko. Kahit mas bata ko, alam ko hindi tama yung ugali mo. Kailangan lagi kang nasusunod. Pag di mo nakuha, nagagalit ka. Anak, tama yung kapatid mo. Hindi ako nagtatrabaho para bilhin lahat ng luho mo. Kung gusto mo yung cellphone na yan, edi pagtrabahuan mo. Paulit-ulit na lang tayo dito. Di ka na lang natututo. Pa, alam mo, kung si mama yung mo susunod, edi sana may bago na ako cellphone ngayon. Doubt mo talaga. Some hold him back, with others push him to realize his true self. Ano naman yan? Tungkol na naman sa cellphone. Hayaan mo anak, pag nakasahod ako ng sa susunod na buwan, ibibili kita ng gusto mong cellphone. Mama, lagi mo na lang binibigay yung gusto ni Kuya kahit di naman tama. Sobrang spoiled niya na. Yan ang sinasabi ko. Lagi mo na lang kinukusiti ang anak mo. Kaya lumalaki na walang disiplina Hindi naman sa ganun. Gusto ko lamang ibigay sa kanila ang kanilang pangangailangan, lalo na ngayon. Mag-online class na sila. Wala siyang gagamiting maayos. Mama, hindi tama yun. Kung laging pagbibigyan si Kuya, lalo siyang lalaking walang respeto. Masalo sa inyo. Kailangan niya na matutong makontento. Ayoko na sa inyo, ayoko na sa pamilya to, puro sermon na lang kayo. Di nyo malang naisip kung gano'n ko kailangan yung cellphone na yun. Paul, saan ka pumunta? We often find ourselves confused about what to reflect on, with those around us offering up. But in what way? Who should we follow? Them, others, or even our own unseen path? Bahala nga ako dyan, mga pagsimple ko. Hay nako, Tess. Tingnan mo na yung ginagawa ng anak natin. Kaya ganyan yung ugali niya kasi lagi mo kinukonsente kahit alam mo mali yung ginagawa niya. Alam mo, Rigor, hindi naman sa nagiging konsentidor ako eh. Gusto ko lang po ng lahat ng pangangailangan ng mga anak mo. Hay nako, Tess. Hindi naman sa gusto namin siya saktan. Pero kung hindi natin siya didisiplinahin ngayon, mawawala ng respeto sa atin. Change is inevitable, but growth is a choice. Nothing is permanent, yet perhaps we'll discover or realize something through someone we least expect. Santino?
Uy, nagawa mo dito. Pre! Yung ako, magagawin pa ako. Sige, ingat ka. Ingat ka. Uy, ba't ka na papunta dito? Anong ginagawa mo dito? Dito ka ba nakatira? Oo, ito yung buhay ko. Kahit na ako lang mag-isa eh. Pero bakit mo nakukuha lahat ng mga gusto mo? Ito, ganito lang. Simple lang, nagtatrabaho, nagsisikap sa buhay kahit mag-isa. At marunong makontento. Pero, di ba dat obligasyon na magulang mo ibigay sa'yo lahat ng pangangailangan mo? Pero ba't ikaw ang gumagawa? Gaya nga nasabi ko sa'yo kanina, ako na lang mag-isa sa buhay. At wala lang magagawa kung hindi gawin to para sa sarili ko at magsikap kahit nag-aaral. Yun lang, okay na ako doon. Buti ka pa na kuha mo lahat ng gusto mo. Samantala ako, kailangan ko papilitin yung magulang ko para bigay nila sa akin yung mga kailangan ko eh. Ah, ganun ba? Sa totoo lang, hindi yung mga gusto ko yung gusto kong makuha. Hindi yung mga kailangan lang natin. Hindi yung mga gusto natin. Yun lang. Ah, ganun ba? Sige, una na ako. Teka lang, munting paalala. Kung anong meron ka sa buhay mo, kontento ka at maging masaya ka dun. Kung ano man ang hindi kayo maibigay ng magulang mo, ikaw ang magsumikap para dun. Yun lang. Mag-ingat ka. But the time will come when we realize something that truly changed our lives. As we hear stories from others that reflects who we are and who we want to become. Uy, Santino! Pwede ba kita makakita? Pwede mo ba ako tulungan gumawa ng trabaho? Kahit anong trabaho kunin ko. Ah, trabaho ba? Sakto. Ang alam ko, naghahanap yung DB Mart ba yun ng trabahador sa kanila ngayon. Try mo lumapit din kay Bogart. Ayun, malaking tulong sa akin yun. Salamat. Sige, ingat ka. Salamat. Our realization is more than just a fleeting thought or something spoken aloud. It's something that manifests through our action, and it's evident in the meaningful changes that follow. Ma, Pa, Bunso, pwede ko ba kayo makausap? Ano yan, ano? Nais ko po sanang humingi ng tawad sa inyo sa mga nasabi ko, sa lahat ng mga nagawa ko, at ngayon po na-realize ko na mali po ako, at humihingi po ako ng tawad, at sana po mapatawad din po. Yun lang naman ang gusto namin, anak, na ma-realize mo yung mali mo. Pinapatawad din, anak. Because at the end of the day, it's not just about our own growth, but also about how it benefits others. We can share our experiences, inspire them, and offer help. Then one day, we look back, remembering who we were once, and feel proud of the person we become.